Sa pagpadayon, dere, ingon, we cannot be ready to meet the Lord by waking up at the last minute. When the cry is heard, behold, the bridegroom cometh, gathering up our lamps, from which the oil has burned away, and thinking then to have them replenished. Our only hope is daily to love God and to love the truth, not for the sake of its clear arguments, but for truth's sake alone. So, ang ato rag yung kanang paglaom, adlaw-adlaw may gugma ta sa Ginoo o may gugma ta sa kamaturan. Dili man pwede may gugma ta sa kamaturan kung ata magsunod sa kamaturan. Dili pud ta makatuman sa kabubuton sa Ginoo kung wala ta may gugma sa Ginoo. Di ba? Kung unsang kamaturan, di na ta kanang magrason. Oo. Sunod na ta. Paningkamutan nato kundi pa nato kaya karon hinahinay, di ba? Maka-apply ka na gyud, apply na gyud. Ona siya. Moro gyud na atong one. We must bring truth into our hearts and minds. Kung nahigugma ta si Ginoo, nahigugma ta sa kamaturan mo, ero buhaton. Kung mabutang sa atong kasing-kasing o gunahon ang kamaturan, mo na imong mabuhat. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung daotan ang imong kasing-kasing, imong na ang unsa imong isulti, mao gyud ang magawas. We must bring truth into our hearts and minds. And every day, believing, shining lights, learning daily more and more of Jesus. Our conversation must be heavens. From whence we look for our Lord Jesus Christ, we should talk much of His coming, then we shall be constantly receiving the grace which cometh from above, from the source of all spiritual power. So, ang Ginoo ra gyud ang source sa tanang spiritual nga gahom. So, muna siya ang wise virgin. Ang wise virgin ay paghigugma sa Ginoo, ay paghigugma sa kamatuoran. Dili sila mosugot na ang ilang lamparahan mag-awp-awp, kundi maintain yun siya nagasiga. Kada adlaw naka-experience sila o kada adlaw nagpagiya sila sa balang espiritu. Na sila'y kalipay sa pagtuman, no? Tiritas Police Virgin. Ang Police Virgin mo ni, the class represented by the Police Virgins are not hypocrites. Dili po sila mga hipokrito. They have a regard for truth. Naagi sila kamaturan po. Kabatlo sila. They have advocate the truth. Wala sila. Pero wala extra win. Wa man kuha o magbutang og extra truth. Nanay truth. They have a regard for truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. Wala sila magpasakop sa ilang kaugalingon sa trabaho sa balang espiritu. They have not fallen the rock. They have not fallen upon the rock, Christ Jesus, and permitted their old nature to be broken up. Wala nila gitugutan nga ang ilang karaang pagkatao mabungkag, maguba, mawala. These class are represented also by the stony ground hearers. Matuon. Muna siya. Bisa naa sila sa kamatuoran, nag-advocate sa kamaturan, wala man sila nagpasakop sa bulhaton sa balang espiritu. Para ba sa Noah's flood? Wala gyud sila nangita wa sila nauhaw sa espiritu na i-guide sila sa espiritu na sayop dahil sila. Ang ilag yung pag 200% sayop si Noah, sakto sila. Klaro na gid kaayon po ang gahi Gahi man gyud.
Kung naglaguntay pagpaubos, ang balang espiritu mo work siya. Labi na kung mangayo gyud kagiya sa balang espiritu, Ginoo tagaig gyud ko giya kay naibalo ko na di gyud ka motugot nga madisib ko, malimbungan to. Di man pwede mangayo ka sa Ginoo og tinapay tagaan kaniyang bato. Di ba? O mangayo kag itlog tagaan kaniya og alakdan, di pwede. They receive the word with readiness, but they fail of assimilating its principles. Dawat sila sa kamaturan, pero mati lang. Wala gyud ma-assimilate ang prinsipyo. O gyud ba mahimong realidad ba? Nakapaminaw lang. Its influence is not abiding. Hindi wala gyud matuman ba ang kwan. The Spirit works upon man's heart according to his desire and consent, implanting in him a new nature. But the class represented by the foolish virgins had been contento na with a superficial work. They do not know God. Kanang kontento na siya sa mga wasakay makasimba ragod. Kontento na sila. Kontento sila sa superficial work. Kayo. Routine. Murabag sa unahuna nila, luwas na gyud sila, anytime mo balik ang Ginoo, murag musugat na lang gyud. Nawala na sila special work na buhaton o magbag-uba sa kinabuhi, sa lifestyle, sa pagkaon, sa pag-inom. Murag superficial na lang yun ba? They have not studied his character. Wa niya tun-i ang iyang karakter na kung tun-an na itong karakter, makayong talaing gyud kung kinaiya. Once na makita nimo ang karakter sa Ginoo, makitaan po nimo ang imong kanang di pagyud ko wala pagyud ko sa Ginoo, ana ba? They have not studied his character. They have not held communion with him sa Ginoo. Therefore, they do not know how to trust, how to look, and to live. Their service to God degenerates into a form. Mana siya. Wala gyud. Ingon dire, the solemn faith of the five foolish virgins, ang faith kanang kapalaran man sa Tagalog, sana siya sa dangatan. Ang solemne nga dangatan sa 5 ka mga buang-buang na birhen, presented in the parable of the 10 virgins, is recorded to warn those who, while professing the faith of Jesus, have become cold and backslidden. Na ay profess na naa sila'y kanang faith of Jesus, pero ingon diri have become cold and backslidden. Cold, bugnaw ba? The 5 foolish virgin represented careless, indolent, self-satisfied professors of faith. They have a calm expectation of entering heaven sometime. Mura na. Yet they have not purified their soul by obeying the truth. Kay half-truth raman ang sundod. Dili ang sa tibok yun ba? Wala sila maputli ang ilang mga kalag pinaagis pagtuman sa kamaturan. They understand theory of truth but have no vital connection with God. They trust to feeling and neglect to search the scripture. Kumaga maminaw or dahil ni sila. Ang ilas, dali rin sila masilo. Ngayon sila, nag-neglect po sila sa pagtuon sa Biblia. So, daghan sila yung mensahe na nabatian. Daghan yung mensahe na nabatian. Pero wither lang. Wither lang. Muna samod ba? Ayog samog-samok, wala ko samod ron. But the foolish virgins have no oil their vessel. Naagyo sila vessel. Walang yun sila magkuha og extra oil.
kay mga is raman sila. Binilag ang oil sa ilang lamparaha, igo na tumakaabot dito sa ilang padulngan. Wa sila magunahuna na tingaling madugay, wala double-minded ba? O open-minded, double-minded, may preparasyon, kanang wise ba? Kanang wise, gunahuna na siya ating unsay na ay sa kuan, magdala na lang kog extra na Pwede sa siguro, yung na po nga, ang wala extra oil, para nila enough na ang truth na sa ilang parahan. Na may truth sa lamparahan, truth yun to. Naman po extra truth. Nang tuwan nga, Message. ito na ni siya nga, kamatuoran nga, makaanto na tas lang. Makatutag langit, pero dili man to enough. Kay mapawang man to. Kay igo ra to dito nga panahon. Judgment for the dead ra magud to. Na may singgit nga kuan. So kinahanglan na kay reserba nga oil. Ingon dere. And when the solemn cry, message na, was sounded, ang mensahe, they were found unprepared. Ano man, out naman. And could not go forth to meet the bridegroom. Wa na, nabiyaan na sa ilang bridegroom, kay namalit pa. Pa na may time. Many profess to be wise. Daghan yun ang nag-angko na wise. But they have the Holy Spirit as a people. Naaba ang balang spirito, ingon nga katawhan. We profess to know the truth. But of what avail will this be if we do not carry out its principles in our life? How many say, oh yes, oh, wise virgin ko. The coming of Christ is at the door. So hanggang ana lang na, oh yes, oh, nagkinabuhi ko. Oh, nahibalo ko sa kamaturan, kay balo namang kuha na. Nag-angkon na naibalos kamaturan, pero mao lagi na hantod sa pag-claim lang. Mo claim ka, ako mutuman ko, ikaw mo claim ka. Kutob lagi ka sa claim. Dili makita. Importante man na makita ang imong pag-claim. Kay sa pag-claim lang ba, lisod man ang mo claim lang ta. Though the professed followers of Christ are in a deplorable condition. Mga followers of Christ nagprofess nasa deplorable condition. Kanang deplorable siya kanang sa makaluluoy ba nakahimtang deplorable, makaluluoy nakahimtang. They are not yet and so desperate as street as where the foolish virgins whose lamps are going out. Makaluluoy kahimtang. Wala kay balo na ang ilang kahimtang makaluluoy. Kung magpaubos lang unta, maminaw o makasabot gyud na ang kondisyon diya ay init-init bugnaw-bugnaw. Lukewarm. And there was no time in which to replenish, wala nag-time sa pag-refill their vessels with oil. Kaya wa mag-oil, wa mag-oil vessel kay o man nila sudli. When the bridegroom came, those that were ready went in with him to the wedding. Ang ready ra gyud anang taknaa, wa ra gyud makauban. Ang wa gyud ma-ready, wa di gyud kakauban. But when the foolish virgins came, the door was shut, and they were too late to obtain an entrance. But the counsel of the true witness, Christ, does not represent those who are lukewarm, as in a hopeless case. Ang mga lukewarm, hopeless gid na siya. Wa na gyud paglaom. Kanang yung gilid maayong nga magpabilin sa Laodicean na kahimtang. Kay mo na siya ang foolish virgin, ang lukewarm. Foolish virgin gud na. Napag yung mga bugat ani Brad na nasa last day events na siya. Bugat kayo. So unsa ning kining sudlanan og lana? Mao na siya diha sa sudlanan, mao na siya ang oil. In the scripture, oil is used as a symbol of the Holy Spirit. Signs of the Time, August 6, 1894, paragraph 6. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Christ Object Lesson,
406 paragraph 3. Tanaw na to. Ang Holy Spirit mo guide sa ato sa tibuok kamatuoran. Ang Holy Spirit, pag naa sa atong lam, sa heart, mubuhat og maayo. Mubunga og maayo. Asa nila gikuha ang extra oil, ang pangutana? Asa nila gikuha ang extra oil? Sa Golden Bowl. Sumala sa SDA Bible Commentary. Ingon din. Oil purifies the soul. We all need to study as never before. The parable of the 10 virgins, 5 of them were wise, and 5 were foolish. The wise took oil in their vessels with their lamps. This is the holy oil represented in Zechariah chapter 4, 11 to 14 quoted. Ano ni ang presentation? Wala siya. Wala may lain nag-present, ana. Old New Testament. Kana nga perfect system. Diha ka sa kanang bawal gid kuha diha sa kanang writings. Sa iyang prophet. The testimony of Jesus. Ang Old and New Testament, ang maka-explain lang ana ang prophet, two pipes na dagko. Tapos ang mga ministers, dito gyud mo kuha sa Golden Bowl, dili mo direct sa Bible. Kay mahimo mang private interpretation. Na private interpretation man. So ang mga gagmayng tubo dito ro gyud na sila musuyop sa spirit of prophecy, ka explanation naman to. Di naman ka masayop kay naa may mabasa. Ang prophet si Ellen White diha gid siya sa Old Testament. Hingkuha si Sister White og explanation sa Old Testament, hingkuha po siya sa New Testament, gibutang dito. Si Brother Hotep, hingkuha si Brother Hotep og interpretation sa New Old Testament, hingkuha po si Brother Hotep sa New Testament, gibutang dito. So na spirit of prophecy. Bali di lang kay kang Ellen White. Dili. Nadia ang Brother Hotep na diha. Kay wala may propesya miabot sa kini. Ma-explain ba ni Brother Hotep? Di niya ma-explain. Naa na sa spirit of prophecy. Pero si bisan si Ellen White wala na siya nga explain. Siya ang nag-explain ana. Nasulti na tanan ni Sister White pero pag kanang binding up, ang binding up man God mo nang gidala sa Davidian. Kuan man na 3 stage man na. Kanang true dreams, revelation, interpretation o binding. Tulong man na siya hatang. Pagpakita kang Daniel muna siya revelation. Gipakita ang revelation, interpretation gi-interpret ni Daniel. Sunod binding muna ni ang pagtigom na binding up. Testimony. Amot ko na isalikan. Pila naman mo kabuok, mahuman kang buhat. Dili. Kung sa tawhanong posible gyud na siya. 12 ra man ganito sila ka buok. Ato hinumduman man po. Portion ra man po sa mountain. Portion na small portion naman. Okay. Di man tong mountain gyud. Gamay ra man, bato ra man ang remnant. Necessary nga Daghan. whole church yun ang sa Ginoo bra dili man good quantity. Dili siya. Quality gyud. O kining wise virgins didto gyud siya mikuha og oil sa Zechariah 4. Wala may laing nagtudlo og Zechariah 4. Wala gyud nagtudlo ana. Pero naanagin na sa Ellen White kay naman. Is the Bible commentary. Niyawa po nagtudlo ang mga tudlo silang di Wilson. Wala eh. Wala eh. Wagi kayo makita nila. Kita pa sa ilang mga Na may video daghan. Wala gyud. Tanawa ba na? Importante gyud ni siya basahon. Tun-an. Read and study the 4th chapter of Zechariah. The 2 olive trees empty the golden oil out of themselves through the golden pipes, 2 pipes, into the golden bowl, from which the lamps of the sanctuary are filled para musiga. So, ang read, lahi sa study. Halimbawa, Jaryo,
Gibasa nimo ang dyaryo, pero wala nimo gi-studyhan ang dyaryo. Lahi ang basa sa study. Pero kini doble. Basaha og tun-i ang ikaupat ka kapitulo sa Sekaraya para masabtan nato ang perfect system sa Ginoo na mao gid na siya. Dili gyud mo ingon na, uy, mas labaw pa naman yung spirit of prophecy kaysa Bible. Wala may kuan diha kay basahon nimo spirit prophecy para ang lesser light para dadon ka sa greater light. Kung dito ka dayon ka sa greater light man na, di ba ka makatanaw na sa kanang ugtong-tutong? So, magsugod di kas gamay nga light. Lesser light yung ka. Oo, para mulid sa greater light. Tinaw man na siya kayo. So, kinahanglan tun basahon og tun-an gyud ang kining kaupat kay diha man mokuha ang 5 wise virgin ng extra oil sa golden bowl. So unsa na lang pagwa ta kasabot ana? Di gyud ta kakuhag oil. Ang oil man god mao na ang kamaturan, tibuok kamaturan kay kamaturan tong sa lambs di man to enough na may extra na makalahutay gyud kay para makabarog ka sa panahon sa kasamo. That oil is the righteousness of Christ. It represent character and the character not transferable. Ang karakter nako di nako pwede hatag sa imo kay naman ni siya apan. Ang Christ righteousness naman ang wala gi apan. So ang kuan brad ang oil nagrepresent na siya sa kamaturan, sa truth. The oil of truth into the heart of him. Heart, lamb, who is teaching the word. Then the application of the truth will be a solemn, serious matter. Kanang application ba, kanang kinabuhi na yun nimo, serious, ano yun? Truth will be a solemn, serious matter. Dili yun na siya. Seryoso yun na siya ng mga butang. The golden oil of truth into the heart. Sa kasing-kasing. Lamb. Of him who is teaching the word. So, who is teaching the word? Isang nagimindi ang who is teaching the word? Ang preacher or ang Holy Spirit? Kanang gimindi nga who is teaching the word? Ang Holy Spirit, mao na siya mo guide mo sa imo sa truth. Mao pud na siya ang unsa po imo tudlo, i-guide ka po Holy Spirit. So ikaw na nagtudlo, kinahanglan ang imong gitudlo imo pud i-apply. Ug ang mga nakadawat, ma-apply pud sila. So, kinahanglan nga diyon nag-refer na sa tao nga mutudlo. Mutudlo. Tulong sa Ginoo. Mo na siya. So mo na siya, mo na ni when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to proclaim them as his own. Kinahanglan ang karakter gyud sa Ginoo. Karakter. Makopya hulma sa ato. Hulma gyud. Clearly, ang kini siya, ang Holy City New Jerusalem mao man na siya ang bride. Lamb's bride, the Lamb's wife, ang New Jerusalem. Darita. Clearly, then the bride represent the Holy City. And the virgins of that go out to meet the bridegroom are a symbolize of the church. Ang virgins. In the Revelation, the people of God are said to be the guests at the marriage supper. Revelation 19:9, if guests, they cannot be represented also as the bride. So, ang kuan di ay ang katawhan sa Ginoo, guest, giimbitahan ra ba muna ang church. Kaya ang asawahon sa Ginoong Jesucristo ang New Jerusalem ang bride man. So bisita ta guest adto tao muna siya. So tin-aw na siya. So ingon dere last na ni mo di ang last. The time is far spent. It is too late now to sleep the careless sleep of indifference.
It is time now to rejoice greatly because of the bridegroom's voice. Tingog. Iya da itong tingog. It is time to sing of the marriage supper of the Lamb. The question for us to settle is, which class shall we be among the wise or the foolish? God help us to be among the wise. Mora gyapon handom sa Ginoo. Gusto sa Ginoo na ang Ginoo tabangan gyapon ta. Ug man maning kamo ta na ma-appeal ta sa wise, kay ang wise 100,000 man na. Kita ragoy makatubag ana nga pangutana kung asa ka nabilong, sa wise ba o sa foolish. Pero ingon dre, God help us to be among the wise. Blessed are they that are called unto the marriage supper of the Lamb. So, mo na siya. Kaya hindi mo sa gustong malaglag ang hindi pa nakanay usa. Oh. Kung dili ang tanan. Takot sa paghinulsol. Oh, pero di pod ka pugson sa Ginoo kung di gyud ka magpaluwas. Kay kung dadon ka niya dito sa langit na wala mabago ang imong kasing-kasing, kung maabot siya diri di naman kaniya baghoon. Kung unsay mong kasing-kasing pag-abot niya mo na gyud tuhantod. Revelation 22:11. No na to. So, ang pagpangandam dili na sa panahon na naana, kundi sa wala pa. So mo na siya makaluluoy na kahimtang. So kining 5 wise o kining 10 virgins apply ni sa ato mga 70 Adventist ini apply sa uban. Kung apply pa sa uban dapat ang foolish dili virgin. Pero virgin mo sila parehas. So mo ni siya. Simple ra ni siya na kuan. Di man kayo siya kayo kuan pero review lang gid. Diri masabtan nato na sa usa ka iglesia naagid ng foolish o wise. Tapos ang wise nahimong wise diha tungod kay kanang hindawat sila sa extra oil. Kining ginatun-an nato mo na siyang extra oil. Extra na kamatuoran. Extra kamatuoran. Hindi lang kay diha lang to okay na enough na. Dili na imong sirado na ba nga kasing hindi na mudawat sa kamatuoran ng delivery sa Ginoo. Sabtan may nako ni ko ato. Gusto lang ako nako iko ang ganyan. Panahon na ako na ko mo i-preach. Mo preach. Yan. Gusto na kayo kang ko ito buwan. Na kini mo gamiton. Ang 10 universality, ang 5 the guest, the groom ng the Lord, ang bride, the holy city or kingdom. Ang extra oil mo na siya na additional message, judgment for the living. Okay, ang nasa oil nila, judgment for the dead raman to. Ang tanang nangamatay ilalom sa minsay tulo kamlunda raman to. Judgment for the dead. Judgment for the dead raman to. Judgment for the dead gikan sa 1844 hantod sa tanan nangamatay na faithful. Kini manggog extra oil, additional message or judgment for the living man 144,000 get mo teachers man. Okay. Mag-pray ta, i-pray na po nato ang pagkaon. How bro? Kisa man nag-pray ganina? Sige. Daghang salamat among langit kami amahan sa kalampusan sa among pagtuon karon tungod sa parable of the 10 virgins. Tataw klaro tin-aw Ginoo pinagi sa tabang sa imong Espiritu Santo o ako ganing nasalatan. Ang handom Ginoo nga unta kini nga kamatuoran magapuyo diha sa among kasing-kasing pinaagi sa imong tabang nga magkinabuhi kami nga hangtod nga ang imong kinaiya mohulma diri sa matapusan nga pagkinabuhi. Salamat Ginoo nga usa ako Ginoo nga imong pahayagan niini. O ako sang handom Ginoo nga kini kang kamatuoran. Madala ko kani una sa akong pamilya ug ngadto sa iglesia nga diin na ako nagpasakop Ginoo. Ikaw makapadayon pag bless nga jury. Nga aron daghan paghapon nga mga kamatuoran na iyang ikapadayan. O kami sa kanunay magpangita pa gid niini.
Yung mga sa Ginoo, tabang yan matagusan na mo karon. Ano sa pangandam nga maandam sa pagsugay sa atin. Mga sa Ginoo, panalangin niyo sa kining pagkaon nga among pag-ambitan karon nga maghatag ng nourishment sa among pangalas. Among isalin tugyan ang tanan, mauman mo pagdawat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay?